Please, maawa kayo sa bansa, wag na iboto yung mga walang silbi, pabalik-balik lang. May point naman, no? May point siya. Kaya, kung alam nyo na sa tingin nyo na talagang hindi nakakatulong at inuubos lang yung pondo ng bayan, mas maganda siguro na palitan nyo. Pero bibigyan ko kayo ng bibigyan ko kayo ng na pwede nating hindi ko sa pinopromota, ito ay base lang sa nakikita ko sa kanya, no, na pwedeng makatulong. Kilala niyo ba si Doc Willie Ong? So, pwede siguro natin maisama kasi talagang meron naman siyang meron siyang gusto rin na ibigay na tulong sa pamamagitan ng alam niyo na yung sa health. So, isa rin 'yan sa malaking factor, no. Baka mamaya maipasa niya dahil sa tulong niya, maipasa niya yung batas na alam mo yung hospitalization. O, di ba? Mawala na ng mawala na ng bayad sa hospital kagaya sa ibang bansa, di ba? Na ang nagso-shoulder ay tax ng gobyerno, tax ng tao. Di ba magandang panukala 'yon na yung isang senador ay magpapasa ng batas na para sa kibubuti. Kagaya ng sa hospital, di ba? Number 1 yan. Malaking bagay yan. Di ba? Again, mula kay at Brilliant, takot kami sa iyo. Okay. And then mula kay Reese, okay yan si Doc Willie, pati si right, tama. 'Yun. Huwag kayong mag-away-away dahil lang sa politika. Dito sa channel ko, malaya kayong mag-comment, pero huwag kayong mag-away-away kasi ang lalabas na talo, kayo rin, tayo rin. Pag nagkagulo, tayo rin ang magsasuffer ng ginagawa ng away-away na yan. Huwag kayong magpapaniwala doon sa mga nag-uudyok ng martial law, wag. Iilan, mula kay Neil, iilan lang kayo. So, yun ang comment ni Sir, no? Views mo nga. Sir, wala naman pong problema eh. Walang problema sa views. Hindi ko naman yun sa views. Ang importante lang dito, mapag-usapan. Pero okay lang, dito ka pa rin sa channel ko, wala naman problema. Kung mag-comment ka na mag-comment na, yan, karapatan mo yan. Hindi kita pagbabawalan. Diba? Mula kay Mike Ave, Sir, wala na po sa nasasaktan mga tao kaya kung haharapin ni Pastor Kibuloy ang ikinaos sa kanya. So, yun nga po, ang sistema doon, kaya nagpapunta ng mga kapulisan doon is para arestuhin, no? I-serve yung warrant of arrest. Tama po. So, ang parang sa pananaw nyo, eto, tanong ko lang, para lang sa akin at para rin sa katanungan ng iba, sa pananaw nyo, yung isang tao na huhulihin, sapat ba yung 2,000 kapulisan? Para sa akin, sobra-sobra. Talagang malaking sobra yon, yung 2,000 pulis. At dahil doon sa 2,000 pulis na yon, parang hindi natin alam, dahil nga mag-e-eleksyon, baka siguro meron balak na, alam mo na, so wag naman natin pag-isipan pa ng hindi maganda. So balik tayo. Mula kay Domingo Casillo, BBM. So, na walang so, yun ang ni Sir. 'Di ba? Kaya wag kayong magpapadala sa emosyon nyo na galit nyo. Kasi unang-una, sige, aminin nyo sa akin, sino ang bumoto? Press 1. Sinong bumoto kay BBM? Sinong bumoto kay BBM na merong galit? Sige, mag-press 1 kayo. Sinong bumoto sa kanya dito sa channel ko na bumoto sa kanya na sa tingin niya, parang nabudol siya? Mag-press 1 mo kayo. Ngayon, sasagutin ko yan. Sasagutin ko yan. Ngayon, susunod natin tanong, ito.
Sige po, mag-press 1 kayo para malaman natin yung mga sinasabi na ako ay binoto ko to pero nabudol tayo, 'di ba? Kasi kung ang mangyayari lagi na lang gano'n, nabudol kami, nabudol kami. Bakit kayo nabudol? Oh, 'yon. Balik tayo mula kay sagad na sa administration, sobrang korupsyon, harap-harapan saan ang mga senator at congressman na eto po ang sagot diyan. Si congressman kasi maraming proyekto 'yan. Ang tanong, yung hinahanap na pera ba eh naggawa ba yung project? Oh, yung project ba ni congressman ay may yung pondo ba doon sa project naisaayos o naibulsa? Ayan, again mula kay Mike Ave, sa loob daw pa mismo ng KJUS, totoo po kaya yun o gawa-gawa lang nila? Dahil kung totoo po yun, malaking kaso po yun. Yung sa press conference sir ng PNP may nasagip daw po na biktima ng yun ang nakita natin. Yun ang nakita natin sa balita. So hindi kasi natin alam. Walang nakakaalam kundi yung biktima, yung nasagip. So sa press conference malalaman mo kung talagang taga KOJC ba talaga siya. Lalabas naman ang katotohanan sa investigasyon eh. Lahat yan sa investigasyon. Antayin natin yung investigasyon sa Senado. Kasi ang nangyayari sa atin ngayon, puro kuro-kuro na lang. Puro hearsay. Ayan, mula kay Venancio Siason, gayahin sana kayo, sir, ng mga vlogger, hindi pinag-aaway. Totoo naman po di ba? Doon lang tayo sa totoo. Kasi ang nakikita ko sa mga vlogger ngayon, parang meron silang manok. Parang may manok sila. Di ba? Parang, ay Diyos ko, kung gano'n ang mangyayari, parang pinagsasabong muna ang gobyerno. O, di ba? So, wag po kayong magpapadala. May nabasa kayong comment at magagalit agad kayo. Di ba? Sa loobin nila yan. Hayaan nyo. Magalit kayo kung minura kayo harap-harapan. Pero dito sa social media, wag po kayong magalit. Baka may hablat pa kayo. Baka mamaya yan pa maging cost ng Wag kayong magalit. Hayaan nyo. Kasi yan ang ngayon eh. Yan ang uso ngayon eh. Yung ibang politika ngayon, kasi yung mga ibang politika, gumagamit na po sila ng mga vlogger. Yan ang katotohanan. Kasi simula nung 2020, ang nangyari nun, parang nagalit sila sa mga mainstream media kasi nagkakaroon ng bias. So parang mas naging konkreto pa yung paniniwala nila dun sa mga vlogger ngayon. Ngayon, ito ang siste. Para naman siguro doon sa mga ibang vlogger na ginagamit din yung channel nila para pagkakitaan, nagpapagamit din sila doon sa mga politika, sa mga politiko. So, wag kayong basta-basta mag-away-away dahil lang dito sa politika na to. At the end of time, kayo rin ang talo. Maraming ganyan, magkakapatid, mag-anak dahil sa politika nag-away-away. Kasi yung iba parang emosyon eh. 'Di ba? Manok ko to, paglalabang ko to.
Diba? Yung iba nga, nagmumura pa. Diyos ko. Meron nga ako napapanood. Pinapanood ko rin talaga siya. Minsan, may nag-comment sa kanya na hindi maganda. Mumurahin na. Sasabihan na ng hindi maganda. Kung ano-anong lumalabas sa bibig. Di ba? Yung iba, pag narinig yun, yung iba naman tuwan-tuwa. Diyos ko. Kaya yan, sa susunod na mga pagla-live natin, sana dumami pa tayo ng dumami. Huwag nating hayaan na tayo-tayo Pilipino magkasira-sira. Mula kay mula kay Mike Avi. Sa dami ng nagbabalita, di alam kung ano totoo. Ako kung ano ang lalabas na totoo, doon ako. Kung si BBM mapatunayan na addict, di ko siya susuportahan. Yun nga po eh. Kaya hayaan natin ang batas mismo ang kasi ang nangyayari ngayon parang hinusgahan na natin ang isa't isa. Yung iba hinusgahan na, 'di ba? Sasabihin na ganito siya, ganun siya. Yung isa na namang kampo sasabihin na ninakaw yung ganun.